Tama na po. Natatakot na po. Ngayon ka pa bang matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko sahod mo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong talagang mapagsamantala na walang pakundangan kung mang-abuso. Ganon pa man, mayroon din namang mga may ginintuang puso na walang ibang hangad kundi ang tumulong at dumamay sa mga naaapi at inaabuso. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ofeng sa ating dulang sa kanyang panahon. Ofeng? Ano ba yan? Kanina ka pa naglalaba. Hindi ka pa matapos. Magbabalaw na po ako, ma'am. Abay, kailangan mo nang sunduin sa school si Cristel. Sige po. Ihinto ko muna ito paglalaba. Ay, hindi. Ako na lang ang susundo sa kanya. Magluto ka na lang pagkatapos mo maglaba. Bilis-bilisan mo naman kasi ang pagtatrabaho. Para ka naman pagong. Ang bagal mong kumilos. Bilisan mo dyan. Grabe naman si Ma'am Glenda. Hindi na nga ako maganda o gaga sa mga ginagawa ko. Pagkatapos sasabihin pa niya mabagal ako magtrabaho. Kung meron lang sana akong ibang malilipatan, alis na ako dito. Wow! Ang swerte ko naman. Ikaw ang paserong natapat sa akin. Sige, sakay ka na. Ayoko na sumakay sa tricycle mo. Di mo kasi ako sinisingil eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Makakalibre ka ng pamasahe. Baka kasi yung gusto mong pambayad ko eh. Openg, mahal kita. At alam ko, mahal mo rin ako. Kaya sagutin mo na ako. Aaminin ko naman, Egay. Magaan ang loob ko sa'yo. At masasabi kong mahal na rin kita kahit papano. Pero ayoko pa talaga makipag-boyfriend eh. Hindi pa ako handa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali. Mahal kita at nakalaan akong maghintay. Bakit ngayon ka lang? Ang kagaling? Ano ka ba naman, Glenda? Kung makapagtanong ka, parang ngayon lang ako umuwi ng ganitong oras. Ayun na nga eh. Napapadalas ang gimmick mo, ha? Siguro meron kang kinaloloko ang babae doon sa beer house. Na beer house na, sir. Kaya madalas ang punta mo doon. Ano ba problema mo? Sa'yo pa rin naman ako umuwi. At hindi rin kita ginugutom. Basta! Buwas-buwasan mo yung pag-gimmick-gimmick mo, ha? Luis, may asawa ka na. Huwag kang magbuhay binata. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Kulang ka lang siguro sa lambing. Ano ba? Baho mo, ha? Huwag mo akong halikan. Pakipot pa ito. Ito naman gusto mo. Tama na sabi. Ano ba? Kadiri ka? Ganun. Lakas mo mang insulto, ha? Sige. Umpisa ngayon, ha? Tandaan mo. No. Hindi na kita sisipingan. Sige. Ano? Umpisahan mo na ngayon. Talaga? Dahil hindi ka natatabi sa akin. Talaga lang, ha? Doon ka na matutulog sa sofa. Sir, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Hindi ako papapasukin ni Glenda sa aming kwarto, kaya dito ako matutulog. Sige po. Dito na kayo. Doon na lang po ako sa labas. Hindi ka lalabas. Magkatabi tayong matutulog. Ano, Glenda? Kumusta na si Openg?
Hindi ba naman niyo siya pinahihirapan? Kumakain ba siya ng tama sa oras? Teka nga, Ma. May napapansin na ako sa inyo eh. Bakit ba masyado kayong concerned doon sa kasambahay namin? Kamag-anak niyo siya? Hindi naman sa ganon. Dapat mo kasing pakitunguhan ng maayos ang iyong kasambahay. Kadugo mo man siya o hindi. Upang sa ganon, maging matapat siya sa inyo. Hindi naman lingid sa iyo nangyari sa inyong kapitbahay, di ba? Ninakawan sila ng kanilang kasambahay dahil hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi mangyayari sa amin yun. Hindi naman ako kasintangan ng kapitbahay namin. Mabuti naman kung ganon. O nga pala, si Luis. Kumusta kayong dalawa? Maayos ba pagsasama niyo? Ay naku, Ma. Hindi ko na gusto yung ginagawa niya. Ha? Dahil bukod sa pagiging lasenggo, babaero pa. Kaya pwede ba? Agsabihan niyang manugang yung irresponsable. Tama na po. Natatakot na po ako. Ngayon ka pa ba matatakot? Ang tagal na natin itong ginagawa. Baka mag-alala. Dodoblihin ko sahod mo. Bang mo tayo. Nakakabalik ka, okay mo. Tama na po. Maawa po kayo sa akin. Baka mapatay ako ni Ma'am Glenda kapag nalaman niya to. Magaling akong tumiming, kaya hindi niya ito malala. Pero ayoko na po talaga to, Sir. Please, tama na po. Tagilan na po natin to. Kunwari ka pa naman eh. Alam ko namang gustong-gusto mo rin ito. Hindi po. Sinasabi ko na mga Glenda! Walang hiya ko talaga. Sandali! Aray ko! Sandali! Tama na! Ano ba? Nasasaktan ako! Nasasaktan kita! Hutas na kasi! Ikaw din ba ba? Malandang kakalbuhin kita! Tama! Kakalbuhin kita! Tama na! Matagal ka na palang inaabuso ng manugang ko. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Natatakot po kasi ako eh. Dahil pinagbantaan niya ako. At natatakot din po ako kay Ma'am Glenda. Pero sana nga nagsabi ka agad. Hindi mo na sana hinintay na mahuli pa kayo. Kung naging maagap ka, sana hindi na lumaki ang problema. Ayun na nga po eh. Natatakot na po ako dahil may malaki na nga po akong problema. Anong problema? Mahigit 2 buwan na pong delayed ang monthly period ko. Madalas na rin pong sumama ang pakiramdam ko. Kaya, malamang po, nabuntis na po. Kumpirmado. Buntis ka nga. Ano po ang gagawin ko? Umuwi ka muna sa probinsya. Doon ka mga anak. Bibigyan kita ng sapat na pondong kakailanganin mo. At huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Sasamahan kita sa probinsya. At pakakasalan na rin kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isang katangahan ang gagawin mo. Kaya huwag ka magpakabayani. Sabi ko naman sa'yo, mahal kita. At wala akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga. Hahayaan mo bang isilang na isang bastardong anak mo? Sigurado ka ba? Oo. At ipinapangako ko sa'yo. Mamahalin kita ng tapat. At gagawin ko ang lahat para maitaguyod kayong mag-ina. Bakit mo ginagawa kay Openg? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ma, tao lang po akong nahuhulog sa tukso. At isa pa, nagustuhan din naman ni Openg ang ginagawa namin. Huwag ka na mga tuwiran pa. Kahit ano pa sabihin mo, mali pa rin yung ginawa mo.
Tinakot mo siya, inabuso. Sinamantala mo ang kanyang kahinaan. Luis, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin dumating sa iyo ang karma. Kumusta na nga pala si Glenda? Ayun o. Hindi pa rin ho kami nag-iimikan. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko siya. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na, ha? At kung hindi, malamang masira ang pamilya mo. Eto ang tseke, kunin niyo. Sapat na siguro yan para makapagtayo kayo ng munting negosyo. Ang laki na po nito, ma'am. Marami pong salamat. Opo, ma'am. Malaking bagay po ito para sa isang magandang umpisa. Marami pong salamat. Walang anuman yun. Ang importante ay maging maganda ang inyong kinabukasan at maging maayos at matiwasay ang inyong pagsasama. Kumusta na po pala si na Ma'am Glenda? Okay na sila. Nakaayos na. Kaya sana hindi na makarating sa kaalaman nila ang tungkol sa sanggol na iyong isinilang. Wala po talaga kaming balak na ipaalam sa kanilang bagay na ito. Para naman sa ganun, matahimik tayong lahat. Opo, ma'am. At minsan pa po, gusto ko muli magpasalamat sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat din sa inyo. At hangad ko ang inyong masayang pagsasama. Hindi na mahalaga kung ilang beses tayong nadapa at nagkamali. Ang mahalaga ay matuto tayong bumangon at itama ang ating pagkakamali sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang awa mo na. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ng kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Wag na wag mo akong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga ginagawa tayong desisyon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi natin alintana kung ano nga ba ang magiging bunga niyon hanggang dumating ang panahong pagsisisihan pala natin ang bagay na yun. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Maricel sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang laki na nandyan mo, Maricel.
Kailan ka ba manganganak? Sa isang buwan na po, Lolo Pedro. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy mo pa ba ang kasunduan niyo ni Gardo? Yun nga po ang gumugulo sa isip ko. Parang gusto ko na po umatras sa usapan namin. Pero malaki na ang nagagastos niya sa iyo. Lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na, Apo, dahil nagiging pabigat na ako sa iyo. Lolo, hindi po kayo pabigat. Kayo pong nag-alaga at kumupkup sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang alagaan ko. Lalong-lalo na ngayon na may sakit kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Patawarin mo ako, Maricel. Dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya nga po, ito na ang pagkakataon natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya mo bang tanggapin ang magiging kabayaran ng inaasam mong karangyaan? Yun nga po ang inaalala ko. Para po kasing mabigat sa kalooban ko. Pero mukhang wala na po yata akong magagawa, kundi ito pa rin ang isang hindi ka nais-nais na kasunduan. Marcel, sabik na ako sa pagsisilang ng anak mo. Kahit naman ako, sabik na rin. Ako lang ang may karapatang maging sabik. Cardo, huwag mo naman alisan ako ng karapatan dahil anak ko rin ito. Baka nakakalimutan mo. Ibinenta mo na ang iyong karapatan bilang isang ina. Alam ko yun. Pero kahit pa ilang beses mo baliktarin ang mundo, ako pa rin ang ina ng batang ito. At hindi mo na mababago pang katotohanan yan. Teka. Hindi ko na gustong tono ng pananalita mo, ha? Don't tell me. Umaatras ka sa kasunduan natin. Bakit, Gardo? Wala na ba akong karapatang magbago ng isip? Hindi ka na maaaring umatras sa usapan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang aking anak. Gardo, hindi na ba talaga mababago ang isip mo? Dharma, 2 linggo na lang. Ngayon pa ba naman ako magbabago ng isip? Paano kung si Maricel yung magbago ng isip? Magagawa ka ba? Hindi na pwedeng gawin nun. Kung kinakailangan gumamit ako ng dasyon na gagawin ko, mapasakin lang ang anak ko. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Yun mismong gagawin ko eh. Aampunin ko ang sarili kong anak. Bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol dito? Kasi po ayaw ipaalam sa inyo ni Gardo dahil alam niya tututol kayo. Hindi talaga ako pabor sa ideyang yon. Saan niyo ba nakilala si Maricel? Dati po namin siyang kasambahay. Hindi ko po alam na maiisip ni Gardo ang bagay na yun. Ayaw po kasi niya mag-ampon ng hindi niya kadugo. Kung hindi nga lang sana ako naging baog, o di mabibigyan ko ng anak si Gardo. Wala kang kasalanan, Lerma. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano yan, Mama? Mukhang nagdadalo ang isip na si Maricel. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Gusto ko siya makausap. Kung po pwede nga lang po sana, umatras ako. Pero malaki na po nagagastos ng anak ninyo. Naiintindihan kita dahil isa rin akong ina. At alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang anak. Yun na nga po eh. Iniisip ko pa lang na mawawalay sa akin ang anak ko. Nasasaktan na po ako. Eh di lalo na kapag nangyari na yun. Gusto mo ba talagang umatras sa usapan niyo ni Gardo? Bakit po? Matutulungan po ba ninyo ako? Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano.
Titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Pwede ba, Mama? Huwag na kayong makialam. Bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong kukontrahin niyo ako. Talagang hindi ako pabor doon. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong makialam. Dahil ako pa rin ang siyang masusunod. Ang kita man itong anak ko. Ang pogi. Kapukha ko. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Maricel, malinaw ang usapan natin. Kaya kukunin kong anak ko sa lalong madaling panahon. Pwede bang huwag mo na ngayon? Huwag mo kong gaguhin, ha? Hindi ka na maaaring umatras. Pero awa mo na. Kunting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ang anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Huwag na huwag mo kong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Hindi mo na lang sana dinala rito ang batang yan. Sana binigay mo na sa kay Gardo pagkalabas mo ng ospital. Gusto ko lang po siya makasama kahit sa maikling panahon lang. Pero lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan dahil mapapamahal ka rin sa anak mo. Kung gusto mo siyang alagaan, edi panindigan mo na lang. Huwag ka nang tumupad sa inyong kasunduan. Pero paano po, Lolo? Paano po gagawin ko? Tao po. Ba, may tao. Tao po. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ma'am Eloisa, kayo po pala. Tuloy po kayo. May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sige po. Ano po ba yun? Vincent! Tinakbuhan ako ni Marcel. Hayaan mo na lamang siya. Dala niyang anak ko. Pagkatapos sasabihin niyong hayaan ko lang siya. Anak din niya yun. Kaya may karapatan din siya doon. Basta hanapin ko siya. Susundan ko siya kahit sa impyerno pa siya magpunta. Hindi mo na siya masusundan. Dahil ako mismo ang nagpataka sa kanya. Ano? Binigyan ko siya ng isang malaking halaga para mamuhay ng tahimik kasamang anak at lolo niya. Nagawa niyo yun? Bakit, Mama? Bakit yun nagawa sa akin ito? May sapat akong dahilan kung bakit ko tinulungan si Maricel. Makinig ka sa aking sasabihin. Albert, ipangako mo sa akin na alagaan mo siyang mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil anak ko rin ito. Hindi ko siya pababayaan. Sana balang araw, hindi mo ipagkait sa kanya katotohanan. At pakilala mo ako sa kanya. Ayokong mangako. Pero titignan ko kung darating pa nga bang araw na yun. At siya nga pala. Naideposito ko na sa iyong bank account ang 1 milyong piso. Paano? Aalis na kami. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Alam mo ba kung gaano kabigat sa dibdib ang pangyayaring yun? Labis ko yung pinagsisihan. Kaya ayokong danasin ninyo ni Maricel. Kaya sana naman maunawaan mo ko kung bakit ko nagawa yun.
Dapat lang na pinapainitan mo rito sa tabing dagat tuwing umaga yung anak mo. Makabubuti ito sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Eloisa. Pero, paano po kung masundan ako dito ni Gardo? Hindi ka na niya susundan. Sinabi ko sa kanya na halos pareho tayo ng naging sitwasyon. Naikwento ko naman yun sa'yo, di ba? Opo. Meron po pala akong gustong itanong. Ano yun? Saan po ba ninyo ginamit yung 1,000,000 piso na naging kabayaran sa anak ninyo? Ginamit ko ang pera na binayad sa akin ni Albert upang makapagbagong buhay. Naging maayos naman at marangya ang buhay ko. At naging masaya rin ako sa piling ng aking naging asawa at mga anak. Pero sa kabila noon, nangungulila pa rin ako sa anak ko na nawalay sa akin. At maging hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kami magkikita. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko ipagkakait ang karapatan ni Gardo bilang ama. At ganoon din po ang karapatan ninyo bilang lola nitong anak ko. Maraming salamat, Iha. At huwag ka mag-alala. Dahil ituturing na rin kitang anak. Kapalit ang anak kong nawalay sa akin. Maraming salamat po. At umasa po kayo na aalagaan kong mabuti ang inyong apo. At sana po, maging masaya na rin si Gardo at Lerma sa piling ng batang kanilang aampunin. Ang isang anak ay biyayang mula sa Diyos, at ang ligayang dulot nito'y hindi mapapantayan ng kahit pag-aanong kalaking kayamanan. Kaya dapat lamang pahalagahan ng isang ina ang kanyang anak upang lalo nating malaman ang kahulugan ng pagiging magulang sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Ano bang nalalaman niyo sa plano ko, Mang Pulding? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon,
Laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Aklayin niyo ko sa tamang landas. Bago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong lumipas man ang panahon ay hindi malimot ang naging kabiguan. Ginagamit ang kayamanan upang baguhin ang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Victoria sa ating dunang sa kanyang panahon. Gloria, Carlito, gusto ng amo ko na umalis na kayo rito sa inyong tinitirhan. Bakit naman po, Sir Manuel? Dapat ba bang itanong yan? 6 na buwan ninyong hindi nababayaran ito. At hindi rin nyo natutubuan yung lupa ninyong isinangla sa kanya. At ngayon, gusto niyo nang makuha ang pakinabang ng salaping ibinigay niya sa inyo. Sir, baka naman po maaaring makausap ang amo niyo. At bakit? Kasi po, nagpapagaling pa ako sa akin naging operasyon. Kaya hindi ko matulungan ang asawa ko sa pagtatrabaho. Ayaw niyang makipag-usap. Sapat na raw yung panahong ibinigay niya sa inyo. Pero, kung talagang gusto niyo raw na huwag mapaalis dito, may isa siyang suggestion. Ano po yun? Naghahanap ng katulong sa kanyang bahay ang amo ko. Sabi niya, kung gusto niyo, ibigay niyo sa kanya para manilbihan ang anak ninyong panganay. Ano ho? Pag ginawa niyo yun, makapananatili kayo rito. Sige na po, Itay. Nay, pumayag na kayo. Para wag mawala sa atin itong tinitirhan natin. Mabuti nga, binigyan pa tayo ng pagkakataon nung pinagsanglaan natin eh. Pero, Aleli, baka mahirapan ka doon. Kaya ko po ang trabaho, Nay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Anak, nag-aalala lang kami sa magiging buhay mo doon. Magpapakabait po ako doon, Tay. Magsisipag. Para matuwa sa akin ang magiging amo ko. Kung talagang buo ng pasa mo, sige. Bukas din ihatid kita doon. Para makilala mo rin ang pinagsanlaan ko nitong tirahan natin. Lagi na lang kasing si San Manuel ang humaharap sa amin eh. Nag-iisip ka na naman ng malalim. Naaalala ko na naman ang anak natin, Carlito. Hindi mo siya dapat iniwan sa bahay. At ang malungkot, kahit sa cellphone, hindi natin makausap si Aleli. Sana hindi mo na lang siya iniwan doon. Ayoko naman talaga. Dahil nga nakita ko na si Victoria ang magiging amo niya eh. Kaso ang anak natin ang nagpilit na iwan ko na siya. Kinakabahan talaga ako. Baka minamaltrato ng babaeng niyo si Aleni. Wala tayong kasalanan para gawin niya yun sa anak natin. Lalong walang kasalanan ng anak natin. Pero hindi natin alam ang nasa isip niya. Siguro, talagang sinadya niyang si Manuel lang ang laging paharapin sa atin nung una.
para hindi tayo makaiwas na sa kanya isan lang ating lupa. At nagtagumpay siya. Kukunin ko na lang ang anak natin doon. Eh paano ang sanla natin? Bahala na. Kakausapin ko si Victoria. Aray ko, Ma'am, bakit naman po ninyo ako sinampal? Tinatanong mo pa? Binasag mo yung mamahaling kong pinggan! Hindi ko naman po sinasadya, Ma'am Victoria. Nagulat po kasi ako sa malakas ninyong pagsigaw sa akin. Kaya nabitiwan ko yung mga plato. Ba't sumasagot ka pa? Paano hindi kita sisigawan? Ang kupad mong kumilos! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko sa katulong na tanga at makupad kumilos! Patawad na po, Ma'am. Hindi na po mauulit. Hindi maaari basta patawad na lamang yon. Babayaran mo yon. Yung mga nabasag mong plato, isasama ko yon sa malaking utang niyo sa akin! Magandang araw po, Mang Pulding. Carlito, salamat at nagbalik ka. Bakit o? Ayokong makialam, pero hindi ko kayang tiisin ang pagmamalupit ni Victoria sa anak mo. Kaya pala, kinakabahan kami ng asawa ko. Mayroong hindi magandang nangyayari sa aming anak. Gusto kang gantihan ni Victoria. Kunin mo ang anak mo rito at iuwi sa inyo. Hindi siya dapat magtrabaho dito. Mapulding? Sino ang dumating? Si Carlito, ma'am. Oh, sabi ko na nga ba't babalik ka, Carlito Naparito ko para kunin ng anak ko. Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang niyo sa akin. Victoria, nakikiusap ako. Kung may galit ka pa rin dyan sa puso mo, ako na lang ang gantihan mo. Huwag mong indamay ang anak ko. Oo, sinabi mo yan. Sige. Pauwiin ko ang anak mo. Pero ikaw ang magtatrabaho dito. Ma'am, anong gagawin ni Carlito rito? Basta! Magtatrabaho dito si Carlito, Mang Pulding! Ganon, Nay. Bakit ganon na lang ang galit ni Ma'am Victoria kay Itay? Dati ba siyang nobya ni Itay? Hindi, anak. Magkakaibigan kaming tatlo nung araw. Maging ang aming mga magulang. Pero isang aksidente yung nangyari. Habang sakay ang pamilya ni Victoria, doon sa jeep namin na maneho ng tatay ni Carlito, nawalan yun ng preno. At yun ang naging dahilan ng pagpanaw ng mga magulang ni Victoria at ng kanyang kapatid. Nauli lang lubos pala siya. Oo. Aksidente yun, anak. Napinsala din sa nangyari na yun ng lolo mo. Naputol yung isa niyang paa. Pero hindi pa rin natanggap yun ni Ma'am Victoria. Ganon na nga. At marahil, kaya niya sinikap na umasenso para mapagigantihan niya ang iyong Itay. Nag-aalala po ako para kay Itay. Baka kung anong gawin... Hello, sinamahan ko siya dito sa Tagaytay. Ay, bakit ikaw ang isinama niya dyan? Hindi ko alam. Gusto raw niya bisitahin ang property niya rito at isinama niya ako. Carlito, mag-iingat ka sa kanya. Baka kung anong maisip niyan, para lang magantihan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pababayaan ng Diyos. O sige na, palapit na siya rito. Tatawagin na lang uli kita. Bye. Sino kausap mo sa cellphone? Si Gloria? Bakit? Natatakot na ba siyang baka mawala ka sa kanila? At bakit mangyayari yun? Mahal ko ang pamilya ko. Oh, talaga? Alalahanin mo, Carlito. Tayong dalawa lang ang narito. At mas maganda ko kaysa kay Gloria. Ito bang paraan ng pagganti mo sa akin? Ang subuking wasakin ang pamilya ko?
Pues nagkakamali ka, Victoria. Hindi ka magtatagumpay. Dahil malaking takot ko sa Diyos. Ganon? At hindi ko magagawang pagtaksila ng asawa ko. Hoy! Saan ka pupunta? Carlito! Carlito! Sa labas! Sa kotse ko matutulog. Dahil hindi kasama sa trabaho ko, ang bantayan ka sa pagtulog mo. Hoy, Carlito! Huwag mo ako iwan dito! Carlito! Victoria, ano nangyari? Bakit nagmamadaling umalis si Carlito? Ano pa? Di uuwi sa pamilya niya. Buisit! Kung ganon, hindi ka nagtagumpay sa iyong plano. Mang Punding! Ano bang nalalaman niyo sa plano ko? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka. Dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Pero Victoria, walang kasalanan doon si Carlito. Maging ang kanyang ama. Dahil ang nangyari ay isang aksidente. At matagal nang tapos yun. Kaya sana, pawiin mo na ang pot sa puso mo. At huwag ka nang manakit pa ng iyong kapwa. Matagal akong nagsikap na umasenso. Nagtagumpay naman ako. Nakabalik din ako sa mga taong gusto kong gantihan. Pero bakit ganun? Bakit bigo pa rin ako hanggang ngayon? Bakit hindi pa rin ako maging masaya? Talaga bang mali ako sa pagtatanim ng galit kay Carlito at sa kanyang pamilya? Gloria. Ako nga. Bakit ka na pa rito? May bagong trabaho ba ako uli? Wala. Gusto ko lang ibigay sa inyo ito. Carlito, ang titulo ng ating lupa. Bakit mo ibinibigay sa amin yan? Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko sa inyo. Ha? Maling-mali ako sa pagtatanim ko ng galit. Lalo na sa iyo, Carlito. Victoria. Victoria, maraming salamat. Sana noon pa tinanggap ko na yun ng maluwag sa aking kalooban. Baka naging maligaya pa ako. Victoria, hindi pa naman huling lahat. Maaari ka pang maging maligaya. Dahil ngayon, magaan ang iyong kalooban. Lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ay di makaiiwas na makaranas ng kabiguan. Dapat niya itong tanggapin ng maluwag sa kalooban upang siya'y maging matatag at matamo ang tunay na kaligayahan sa kanyang panahon.
dumating na superhero! Si Super Ingo! Ang bayaning siraulo! Ikaw ang siraulo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May pagkakataong malalaman lang talaga natin ang halaga ng isang bagay o isang tao kung wala na ito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Ingo sa ating dulang sa kanyang panahon. Magandang gabi sa'yo, Loida. Na-estorbo ba kita? Oo naman. Sarap ng pagkakahiga ko eh. Malapit na nga ako makatulog. Ganun ba? Sige, alis na ako. Kunin mo na lang ito. Oh, ano naman ang laman nito? Kalderetang baka. Hindi ba yan ang paborito mo? Busog pa ako. Lagay mo na lang sa ref. Bukas mo na kainin. Masarap yan. Talaga lang ha. Sandali nga. Bubuksan ko to. Uy, ang bango ah. Mukhang masarap nga ah. Magugustuhan ito ni Morant. Sinong Morant? NBA player yon, di ba? Oo. Idol ko yun eh. Kaya yun din nga ipinangalan ko sa aso ko eh. Pambihira ka naman. Nagpakahirap ako sa pagluluto niyan. At ginawa kong espesyal tapos ipakakain mo lang sa aso. Pasalamat ka pa nga dahil sa aso ko ipakakain eh. Kesa naman ilagay ko yan sa kaning baboy. Pero kung nangihinayang ka, di ikaw na lang ako kumain yan. Sige na. Ipakain mo na yan sa aso mo. Kunwari ka pa, nakimuran po, ipapakain. Pagkatapos, ikaw rin pala lalantak. Ang sarap kaya nito. At saka isa pa, sinabi ko lang naman yung kay Ingo. Para naman, mawala siya ng gana sa panliligaw sa akin. Napakabait at napakatyaga niya si Ingo. Ano pa ba naman ang ayaw mo sa kanya? Ano naman ang magagawa ko, Nay? Hindi ko talaga siya type eh. Pero alam mo, anak, gusto ko siya para sa'yo. Iilan na lang ang malalaking katulad niya. Kayo naman pala may gusto sa kanya eh. Di sasabihin ko sa kanyang kayo na lang ang ligawan niya. Total byuda naman kayo. Malay nyo, magustuhan din kayo ni Ingo. Ano ba kalukuhan niya pinagsasabi mo dyan? Hoy, si Inay! May gusto kay Ingo! Sira ulo! Gaga! Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Kung sabihin ko kayang sa impyerno ako pupunta, sasamahan mo pa rin ba ako? Kahit pa siguro sa impyerno ka magpunta, ipaparamdam ko sa iyong nasa langit ka pa rin. Dahil akong yung magiging guardian angel. Anong guardian angel ka dyan? Mukha kang ng demonyo. Buntot at sungay na lang ang kulang sa'yo, no? Grabe ka talagang manlait. Ay naku, hindi kita nilalait. Sinasabi ko yung totoo. Hindi kita type eh. Kaya pwede ba? Tangkaran mo ako! Sobra ka naman, Loida. Bakit tinapon mo sa basurahan yung bulaklak na binigay sa'yo ni Ingo? Umpisa ngayon, lahat ng ibibigay niya sa akin, itatapon ko talaga sa basurahan. Ay, grabe ka talaga. Ang lipit mo. Nakakapwisit na kasi. Ilang beses ko na nga siya binasted, pero ayaw pa rin akong tantanan. Oo, Loida, yan na siya. Loida, bakit mo naman itinapon sa basurahan yung ibinigay ko sa yung bulaklak? Ang ganda-ganda pa naman, tapos ibabasura mo lang. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako. Ha? Reregaluhan din kita ng bulaklak. Hindi lang basta bulaklak. Espesyal pa yun. Ano namang klaseng bulaklak yun? Di yung bulaklak na may special design. Tapos may nakasulat pa. O hindi nga lang I love you o nakasulat doon, kundi condolence. Bulaklak naman yun ang patay. Gusto mo na ba akong matodas? Kung po pwede nga lang na ipanalangin, sana mawala ka na sa landas ko eh. Toxic ka na kasi, Ingo! Naaalibad ba na ako talaga sa'yo? Okay, sige. Suko na ako. Kung ang paglayo kong makakapagpasaya sa'yo, hindi na kita muling gagambalain pa.
Napakasakit talaga ng ginawa niya. Grabe, parang dinurog niya ang puso ko. Ang kulit mo naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang iisa ang babae sa mundo. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo kay Lloyd. Anong magagawa ko? Siya talagang mahal ko eh. Kalimutan mo ng lintik na pagmamahal yan. Ano naman? Tantanan mo na si Lloyd dahil nagmumukha ka lang tangang asong buntot na buntot sa kanya. Para sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Bakit hindi ako magustuhan ni Lloyd, ha? Ba't hindi mo itanong sa salamin ng bagay na yan? Pero, ano naman kaya sasagot ng salamin sa akin? Ano ba? Eh di, of course, Ingo. Pangit ka talaga. Ha? Ang hirap naman ng ganito. Nakakapanibago. Wala tayong mautusan. Nag-resign na kasi si Ingo bilang messenger natin eh. Kasi masyado siya nasaktan sa mga ginagawa mo. Ano naman ang magagawa ko? Nakakairita naman talaga yung kakulitan niya eh. Alam mo, Lloyda, baka mamaya dumating yung panahon. Hahanapin mo rin siya. At magsisisi ka sa pag-reject mo sa kanya. Oo, aminin ko nga. Namimiss ko siya. Uy, naninibago kasi ako eh. Parang bang hindi kumpleto ang buhay ko kapag walang nambubwisit sa akin. Kulong-kulong mo. Namimiss niya si Inga. Ay! Ano ganyan? Ito, wala yun. Naninibago lang talaga ako, no? Don't worry, Lloyda. Huwag mo nang hanapin si Ingo. Dahil narito naman ako eh. Susme. May bagong toxic sa buhay ko. Hindi naman ako kasing kulit ni Ingo. Kaya hindi ka mababadtrip sa akin, my darling. Uy, my darling daw, Lloyda, oh. Ang haba talaga ng hair mo. Naku, ewan ko sa'yo, Egay. Darlingin mo yung mukha mo. Wala ka rin maaasahan sa akin, no? Dahil mas pangit ka pa nga kay Ingo. Grabe ka talaga. Sige lang, Lloyda. Laitin mo ko at balang araw, mas pangit pa sa akin ang magiging kapalaran mo. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak, ha? May problema ba? Wala po, Nay. Namimiss ko lang po si Ingo. Talaga? Nangangahulugan lang sigurong mahal mo na rin siya. Di naman po siguro. Naninibago lang po ako. Anak, babae rin ako. At ganyan-ganyan din ang ginawa sa akin ng tatay mo nung nililigawan pa niya ako. Halos araw-araw din siya kung magparamdam sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin. Tapos, bigla na lamang siya naglahong parang bula. Hinanap-hanap ko siya. At doon ko napagtanto, mahal ko pala siya. Ano pong gusto niyong puntuhin? Mahal ko na rin po ba si Ingo? Aba, hindi ko alam. Dahil ikaw lang ang makababatid niyan. Reda, kahatid na kita. Di na bale, Egay. Makakauwi naman ako mag-isa eh. Sige na. Parihatid ka lang naman eh. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, gusto ko umuwi mag-isa. Kaya ko naman eh. Ayaw ko kasi may kasama asungot. Ganun. Asungot pala ako, ha? Ha? Aray ko, bitiwan mo ha! Dapat tinuturuan ng leksyon. Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Uy! May dumating na superhero. Si Super Ingo, ang bayaning siraulo. Ikaw ang siraulo! Walang yaka. Ito, sa balisong. Hindi ka ubra dito. Papatayin kita, Ingo! Diyos ko! May hawak na balisong si Egay! Bagay sa'yo!
Mamamatay ka, Ingo! Mamamatay ka! Tama na mo! Sa kanya! Ang mong akala ko talaga, tuluyan ka na mapapahamak. Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Egay? Lloyda, mahal kita. Kahit buhay ko, itataya ko para sa'yo. Sorry, Ingo. Patawarin mo ako. Nalagay sa peligro ang buhay mo lang dahil sa akin. Huwag kang humingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Hindi maganda ang naging pagtrato ko sa'yo. Kaya may kasalanan pa rin ako. At sa kabila, nagawa mo pang itaya ang buhay mo dahil sa akin. Dahil mahal kita, Lloyda. Mahal na mahal kita. Ingo, magpagaling ka ha. Dahil umpisa ngayon, mamahalin na rin kita. Promise. Talaga? Maraming salamat, Lloyda. At patutunayan ko sa iyo nga, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Kung sino pa raw ang taong hindi natin inaasahan, ay siya pa palang tutulong at dadamay sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lemuel, sino yan? Mga pulis, Hank. Sir, ano pong kailangan niyo sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan. Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. Mahirap mapagbintangan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Hank sa ating tulang sa kanyang panahon. Hi! Yula, ikaw pala. Uy, nabasa ko na yung sulat mo, ha? Ang cute naman. At saka ang sweet ng nakalagay. Pero, hindi ko lubos maisip. Friendly letter lang yun. Mamaya kita re-replyan. Matutuwa ko sa i-reply ko. Mabuti naman nagustuhan mo yung way ko ng pag-reach out sa'yo. Old school pero tago sa puso. Tomo! Ano? Hindi ka naman natatakot sa akin? Hindi naman ako natatakot eh. Kinakabahan lang. Buti nga nag-improve ka na eh. Hindi tulad nung dati na saksakan ka ng torpe. Iba talaga pag si Lemuel ang mentor mo. Hank,
Talaga bang friendly letter lang yung sulat mo? Mukha naman love letter na yun, ha? Oh, bakit nagtamimi ka na naman? Yung letter na yun kasi... Kasi ano? As in love letter talaga? Oo. Love letter ka intensyon ko, pero kasi nahihiya ako eh. Kasi baka kung ano na lang ang isipin mo. Kaya nauwi na lang yun sa friendly letter. So, may gusto ka nga sa akin. Ano? Easy lang. Huwag kang kabahan, Hank. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka mahihiya na sabihin yun. Kung mahal mo ako, pagmamalaki mo yun. Hindi mo kahihiya. Ano? In love ka ba sa akin? Ha? Hank, bakit malungkot ka? Lemuel, palagi na lang ako sinusumpong ng hiya pagdating kay Yula. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na mahal ko siya. Pero alam kong nakakahalata na siya sa totoo mong nararamdaman para sa kanya. Pero siyempre, iba pa rin yung nanggaling mismo sa bibig ko. Naiisa ko. Hindi ako nakaporma kay Yula. Gusto mong sabihin na sa kanya ngayon? Asin ngayong gabi? Oo. Total, sa kabilang kali lang naman ang bahay nila eh. Baka tulog na siya sa mga oras na ito. Alas 9 pa lang oh. Siguradong gising pa yun. Baka nanonood pa nga siya ng mga teleseries sa mga oras na ito eh. Pwede na yung gamit mo. Tara, sumama ka sa akin. Hindi tayo uuwi ng bahay hanggat hindi mo nasasabi kay Yula na mahal mo siya. Limel, sarado na po ang bahay. Kaya nga tayo pupunta dito sa likod bahay eh. Baka nandun si Yula. Nandito tayo. Ayun si Yula natatanaw ko. Naghuhugas siya ng pinggan. Buti na lang talaga at walang bakod ang bahay nila. Teka, lapitan natin. Psst, Yula! Yula! Ayan na si Yula. Lumabas at palapit sa atin. Uy! Ano ginagawa niyo dyan? Wala lang. Napabisita lang. Meron kasing gustong sabihin sa itong si Hank eh. Talaga? Ano yun, Hank? Yula. Ano? Aamin ako sa'yo. Na? May gusto ko sa'yo. Matagal ko yung alam yun eh. Pwede ba kita maging ano? Hank, hindi yan ang tinuro ko sa'yo. Gusto mo maging... Gusto mo ako maging girlfriend? Ganon? Oo, yun ang sasabihin ko. Naku po. Pwede ba? Oo naman. Pwede mo ako maging girlfriend. Aminin ko rin sa'yo. Gusto rin kita eh. Naghihintay nga lang ako na ikaw yung unang magsabi sa akin na gusto mo din ako. Talaga? Oo. Kung ganon, girlfriend na kita, ha? Sure. Ang bilis nyo, ha? Ang ina-expect ko, magliligawan pa kayong dalawa. Pero sige, maganda yan. At least walang kahirap-hirap. Ngayon girlfriend na kita, Yula. Ipinapangako ko, magiging mabuti akong boyfriend sa'yo. Talaga? Hindi ko sasayangin ang tiwala at pagmamahal mo sa akin. Guys, nagugutom na ba kayo? Gutom na kasi ako eh. Tara, pasok na tayo sa kantin. Nagugutom na rin ako. Tara, sabay-sabay na tayong pumasok sa loob. Yula, baka naman pwedeng hawakan kong Alin? kamay mo. Kung okay lang sa'yo. Okay, sure, pwede. Paig
naman ako na mag-holding hands tayo. Ay, ang sweet naman. Tara, pumasok na tayo sa loob. Yula? Ay, naku. Ma? Si Angin, ano? Yula. Good afternoon po. Ma'am Fulgencio. Hoy, Mr. Inigo. Bakit hawak-hawak mo ang kamay ng anak ko, ha? Ha? Anong ay? Teka, may relasyon ba kayo ng anak ko? Ay, naku, ma'am, wala po. Magkaibigan lang po sila ni Yula. Miss Abasible, huwag ka magsinungaling. Ma, talaga wala kaming relasyon ni Hank. Maniwala kayo sa akin. Ay, aray ko! Nakalimit naman ang pagkakahawak niyo eh. Sumama ka sa akin, ha? Mag-uusap tayong dalawa. At ikaw, Mr. Inigo, huwag mong mahawak-hawakan ang anak ko. Kapag nakita pa kita ulit, sigurado, mananagot kayo sa akin. Maliwanag ba? Hank, dito mo na lang ako hatid. Sigurado ka? Madilim at walang street light ang daan pauwi sa inyo. Nakakatakot kung mag-isa ka lang uuwi ng bahay nyo. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko namang umuwi kahit madilim yung kalsada. Tsaka, mas natatakot ako eh. Pag na-discover ni Mama na may relasyon pa rin tayo. Naintindihan ko. Sige, mag-iingat ka pa uwi, ha? Mag-iingat ako. Ikaw rin, ha? I love you, Hank. Mahal din kita, Yula. Ikaw ang pinakamagandang blessing sa akin ng Diyos. Maraming salamat. At akong pinili mong mahalin. Yula! Yula! Oh, Diyos ko. Panaginip lang pala. Pero nakakatakot yung panaginip kong yun. Kumusta na kaya si Yula? Teka, matawagan nga siya. The number you have dialed is either unattended or Can't be reach ang cellphone. Oh, Diyos ko. Nakauwi kaya ng ligtas si Yula kagabi. Si Mengay tumatawag. Bakit kaya? Hello? Hello? Hank, alam mo na ba yung balita? Anong balita? Si Yula, Hank! Natagpo ang patay sa creek ang girlfriend mo kaninang umaga! Ano sabi mo? Si Yula! Patay na! Hank, alam ko nararamdaman mo. Gusto mong pumunta sa burol ni Yula pero nagdadalawang isip ka. Kasi ayaw sa'yo ng mama niya. Pero alam mo, Hank, may malaki ka pang problema eh. Ano ibig mo sabihin? Maraming mga kaklase natin ang nakakita na ikaw ang huling kasama ni Yula. Bukod sa 2 araw ka nang hindi pumapasok sa school natin, simula nang mamatay ang girlfriend mo. May narinig akong usap-usapan na ikaw ang pangunahing suspect sa pagkakapatay kay Yula. Ano? Oo. Limbal, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Yula. Sandali, Hank. May kumakatok sa pinto. Sisilipin ko lang kung sino. Ay, Pasensya na sa abala. Sino yan, Limbal? Hank, mga pulis eh. Sir, ano pong kailangan sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa pagkamatay ng biktimang si Yula Fulgencio. Sige po, sir. Sasama ako sa inyo. Hank, kumusta ka na dito? Naiinip na ako, Limuel.
Gusto ko na lumabas ng kulungan. Kailan daw pa ako makakalabas dito? Tatapatin na kita. Mukhang matatagalan ka pa bago makalabas ng kulungan. Ikaw lang kasi yung prime suspect sa pagkamatay ni Yula. Alam niyo namang hindi ko magagawa yun kay Yula. Mahal na mahal ko siya. At saka wala akong masamang motibo. Francisco, may bisita ka. May bisita ka rin. Mrs. Fulgencio? Hindi ka pa rin maaamin sa mga kasalanan mo? Wala po akong kasalanan. Hindi ko po magagawang pumatay ng tao. At lalong hindi ko po magagawang saktan si Yula. Mahal na mahal ko pong anak ninyo. Sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo? Opo, dahil yun po ang totoo. Sinungaling! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang kaisa-isa kong anak! Ilang beses ko hubang sasabihin sa inyo na hindi ako ang pumatay sa anak ninyo. Maniwala kayo sa akin. Handa ko pong patunayan sa inyo na inosente ako. Ma'am, alam ko po nararamdaman nyo. Pero wag po sana tayo magpadalos-dalos ng emosyon. Hayaan muna natin gumulong ang investigasyon. At naniniwala akong walang kinalaman ng pinsan ko sa pagkamatay ng anak nyo. Hindi ako papayag na hindi ko makamit ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Kung ikaw man ang pumatay sa anak ko, sinisiguro ko sa iyo, Hank, hindi ako titigil hanggat hindi ka nabubulok sa bilangguan! Francisco, laya ka na. Laya na po ako, sir. Bakit? Sumuko na yung totoong pumatay kay Yula Francisco. Alam na to ng pamilya ng girlfriend mo at naroon sila sa presinto sa Maynila para kumprontahin yung suspect. Ganun ba? Sino ko bang pumatay si girlfriend ko? Ayon sa investigasyon, tiyuhin ng biktima na lulong sa alak ang pumatay sa kanya. Oh, malaya ka na. Salamat po, sir. At nalinis na nila pangalan ko. At nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng girlfriend ko. Gaano man katagal o gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan dahil sa kawalan ng hustisya, palagi mo lang tatandaan na lalabas at lalabas din ang katotohanan sa takdang panahon, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.